Sa pagpapatuloy ng ating kwento, sa Royal Academy ng Magentano, ay makikitang nagkita na ang magkapatid na si Lloyd at Julian Frontera. Sinabi ng ating bida na ito ay kaedad lamang ni Javier pero ito ay pandak. Dagdag pa nito na sa tingin pa lang ni Julian nang makita si Lloyd ay tila kinamumuhian niya ito. Kaya naisip nito na kumilos pa rin na parang yung tunay na Lloyd para hindi maghinala sa kanya si Julian. Kaya naman hinagis niya dito ang bag na pinadala ng Baroness para kay Julian. Nagtataka si Julian kung bakit di ito tinawag na siraulo ni Lloyd, dahil yon ang laging tawag ni Lloyd sa kanya noon pa man. At isa pa nanibago ito dahil sa ito ay sinusunod na ang utos ng kanilang ina. Kaya naman sinabi ng tagapaghatid ng mensahe na nagdududa ito sa pagkatao ni Lloyd dahil sa pagiging mabait nito. Kung saan sinabi ng ating bida na sobrang grabe pala talaga ang ugali ng tunay na Lloyd. Kaya tumalikod na lang ito para umalis. At dahil dito ay nagtaka na naman si Julian dahil hindi ito sinaktan ni Lloyd. Matapos nito ay naalala ni Lloyd ang sinabi ng Baroness na samahan kumain si Julian. Na tila nagpairita sa ating bida. Gayon pa man matapos na tawagin itong siraulo si Julian ay nagtanong ito kung meron ditong mamahaling kainan na restaurant. Na kung saan ay sasamahan niya itong kumain. Napatanong si Julian kung bakit. Na sinagot naman ng ating bida na dahil sa iyon ang gusto ng Baroness, siraulo, sabi ni Lloyd. Habang nasa restaurant ay makikitang tila di komportable si Julian na kasama si Lloyd. Sinabi ni Julian na ang nais nitong kainin ay ang basic set A sa menu, pero sinabi ni Lloyd na piliin na nito ang pinakamahal na pagkain dahil alam nito na minsan lang ito nakakakain sa mamahaling restaurant. Habang si Julian ay nakatingin na tila may hinihintay pa na sasabihin ni Lloyd. At ito nga ang salitang siraulo, nasabi tuloy ni Julian sa sarili kung nakalimutan ba ni Lloyd na tawagin itong siraulo kaya huli niya na lang ito sinasambit. Dagdag pa nito na bakit parang normal lang kung kumilos si Lloyd, samantalang lagi itong nagagalit sa kanya, at kapag tiningnan niya ito sa mata ay agad siya nitong sinisipa. Matapos nito ay nag-order na sila ng kanilang makakain, sinabi ng waiter na tila bago lang si Lloyd sa lugar kung kaya inalok niya ito ng alak. Pero tumanggi si Lloyd at sinabing tumigil na ito sa pag-inom ng alak. Di makapaniwala si Julian sa narinig dahil ang alam nito ay 24 hours ito kung maghuwal-huwal. At dito ay naalala niya na kamakailan ay may nagpunta sa kanilang paaralan para makita siya at ibalita ang nangyaring incident sa trading port ng Cremo tungkol sa pag-atake ng oversized na lobster. At sinabi sa kanya na ang nakatalo dito ay si Lloyd Frontera. Di ito makapaniwala sa kanyang narinig dahil ang Lloyd na kilala niya ay walang kahit anong kakayahan o kahit isipin man lang na labanan ng ganong klaseng nilalang. Inisip na lang nito na baka si Javier naman talaga ang nakatalo at siya lang ang nakakatanggap ng credit. Pero di pa rin talaga nito maikailan na malaki ang pagbabago ni Lloyd. Maya-maya ay may isang bully na kamag-aral ito na nambatok kay Julian. At sinabi kung ano ang ginagawa ni Julian sa lugar na ito. Pero tila takot si Julian na sumagot na may dumating lang ngayong araw. At muli na naman itong binatukan ng bully. At nagtanong ito kung hindi ba ito natututo sa kanilang law class, at sinasabi rin itong bully na kung ang batas ba dito ay malambot para basta-basta na lang itong hindi sundin. Dagdag pa nito na ang maduming katulad nito ay dapat kumakain sa hindi nila nakikita, dahil sa masakit daw ito sa kanilang paningin, habang ang ating bida naman ay nakikinig lang sa sinasabi ng bully. Habang ang ibang tao naman na naruroon ay tila natutuwa pa sa ginagawa ng bully. Maging ang mga waiter ay ganun din at parang walang balak na awatin ang bully. Kaya dahil dito sa mga nakikita ng ating bida ay sinabi nito sa sarili, na tinatawag nilang academy ang kanilang paaralan pero mas binibigyan pa nila ng halaga ang estado ng pamilya kesa sa pag-aaral. Dito ay iniisip na ng ating bida kung tutulungan niya ba si Julian o hindi, dahil kung sakaling tulungan niya ito ay maaaring yun pa ang maging dahilan para mas lalong maging mahirap ang pamumuhay nito sa kanilang paaralan. Dagdag pa nito na nakikita niya sa mga mata ni Julian na sinasabi nito na wag na itong makialam pa, kaya naman nanatili lang ang ating bida na tahimik at hindi nangingialam.
Hanggang sa magyabang ang hambog na bully at sinabi na bago makakain sa mamahaling restaurant na kagaya dito ay dapat may mataas na estado sa buhay o kaya naman at least ay kasing level ng kanilang pamilya na Lecona. At dahil dito ay naisip ng ating bida si Viscount Lecona. Kaya naman nag-umpisa itong i-calculate ang mga nangyayari. At nang matapos ito sa kanyang pagkakalkula ay nagmalademonyo ito na animoy walang gagawing matino. Kaya bago pa man batukan muli ng bully si Julian ay tumayo at nagtanong si Lloyd kung ano ang ginagawa ng tatay nitong bully. Sumagot ang bully at ipinagyabang na ang tatay niya ay isang matalino at maawain na si Viscount Lecona. At nagtanong ang bully kung ito ba ay related sa basurang ito na ang tinutukoy niya ay si Julian. Kaya naman nakatikim ito ng sampal di gulat mula kay Lloyd, umikot-ikot pa ito na parang elesi ng helicopter. Mana beach slap ang tawag sa ginawang sampal di gulat ng ating bida. Na kung saan ito ay walang cooldown. Habang ang isa naman na lalaki na kumakain ay tumayo at sinabi, ang lakas ng loob mo para kalabanan ang isang elite union member. Na nakatikim din ng isang humahagupit na mana beach slap mula kay Lloyd. Sumunod naman dito ang isang malaki at matabang lalaki na tinatawag ang sarili na The Mithril Fist, pero isang sampal lang din ay tanggal ngipin na rin ang ungas. Sumunod na nagyabang ang kambal tuko na tinatawag naman ang mga sarili na Black Dragon Double Horns. Na kung saan pag sila ay nagsama sa pag-atake ay wala nang magagawa ang kalaban nito. Pero ayon, kaliwat ka ng sampal din ang inabot ng dalawang gunggong. Maging ang dalawang nakaupo na nanginginig na sa takot ay di nakaligtas sa ating bida at nakatikim din ng malutong na sampal. Sinamantala naman ng bully ang pagkakataon para umatake kay Lloyd. Na direktang tumama sa ating bida. At sinabi pa nito kung ano ang pakiramdam na tamaan ng mana punch ng isang mana prodigy na katulad nito. Pero tila nakaramdam ng pagsisisi ito sa ginawang pagsapak sa ating bida, at nasabi sa sarili na hindi na niya dapat ginawa pa iyon. Dahil dito ay mas lalong nag-init ang ating bida, at sinimulan na itong gulpihin ni Lloyd. Si Julian naman ay labis na nag-aalala dahil nawala na naman sa katinuan ng kanyang kapatid. Pagtingin ni Julian sa paligid ay napansin nito na mabilis na naglaho ang Vice Superintendent. Habang si Lloyd naman ay patuloy na kinukulate si Diego Lecona. Habang madiin na idinidikdik ni Lloyd ang mukha ni Diego sa pader ay tinatanong niya ito kung naiintindihan na ba nito kung bakit siya ginugulpi ni Lloyd. Dagdag pa ni Lloyd na parehas lang sila ng tatay niya si Viscount Lecona na mga basura. Na kung saan ay sumagot naman si Diego na sumusobra na si Lloyd sa pinagsasabi nito kay Viscount Lecona. Pero dahil dito ay mas lalong nanggigil si Lloyd at sinabi na kung sa tingin ba nito na ang bulihin ang kaklase ay ayos lang. At patuloy nitong pinag-uuntog sa pader ang mukha ng mayabang na bully. Pero maya-maya ay inawat na ito ng kapatid. At sinabi na gusto mo ba siyang patayin? Na kung saan naiisip ni Julian na mas lalo lang ito bubulihin pagkatapos ng ginagawa ni Lloyd. Pero tila alam ni Lloyd na natatakot si Julian na baka mas lalo itong mabuli kung kaya sinabi ni Lloyd na may kalmadong itsura na wag itong mag-alala dahil di na yun mangyayari kung patay na ang taong ito. Na tila ikinagulat ni Julian at naisip kung paano ni Lloyd nasasabi ang mga ganoong bagay na nakangiti. Matapos nun ay nagpatuloy pa rin si Lloyd sa pambubugbog kay Diego hanggang sa mabuo nito sa isip ng bully ang takot ng kamatayan. At dito ay dumating na ang mga bantay at ang dean ng paaralan para pahintuin ang kaguluhang nangyayari. Pero tila nag-iinit pa rin ang ating bida, kaya naiisip ni Julian na kung pati ang mga guard at ang dean ay kakalabanin ni Lloyd. Pero kalmado itong nagpakilala sa dean na panganay na anak ni Baron Arcos at kapatid ni Julian. Na ipinagtaka naman ni Julian kung bakit napaka-kalmado ni Lloyd na tila alam nito na ganito ang mangyayari. Humingi ng tawad si Lloyd sa dean sa kaguluhang nangyari at sinabing nais lamang nito ibalik ang karangalan ng reyna. Na ikinagalit naman ng dean dahil sa paggamit ng ating bida sa pangalan ng reyna. Sinabi ni Lloyd na ang anak ni Viscount Lecona ay inaabuso at minamaliit nito si Julian. Sabay tingin sa superintendent at sinabi dito na nakita nito lahat pero mukhang wala itong balak na awatin ang bully sabi ni Lloyd. Pero sa isip ni Lloyd na masyadong malakas ang kapangyarihan ng mga matataas na official dito. Na komokontrol sa mga tao dito.
Na kung kaya kahit paalam ng mga ito ang nangyayari kay Julian ay nagbubulag-bulagan na lang sila dahil wala naman silang makukuha kay Julian kung sakaling tulungan man nila ito, sabi ni Lloyd. Nagsalita ang Dean, na kung totoo man ang sinasabi ng ating bida na gusto nito ibalik ang karangalan ng Reyna ay ano naman ang connect nito sa pambubugbog na ginawa nito. Na kung saan sinagot ito ni Lloyd na ang pag-insulto sa aking kapatid ay pag-insulto na rin sa akin. At dahan-dahan nitong nilabas ang isang royal guest na ikinabiglan ng Dean at mga kasama nito. Na kung saan si Lloyd ay isang panauhin na ang Reyna mismo ang nag-imbita. Kaya naman walang nagawa ang Dean kundi ang magbigay galang dito. At dito sinabi ni Lloyd na siguro naman ay naiintindihan niyo na ang sitwasyon, kaya nagpaalam na ito na aalis. Samantala ang Dean naman ay iniisip na pansamantala lang naman ang pagkakaroon nito ng royal guest na kung saan pag natapos na ito ay sa kanila muling pahihirapan si Julian. Pero huminto sa tapat nito si Lloyd at pinakitaan ng ating bida ng malademonyong itsura na kung saan naisip ng Dean na parang gusto ni Lloyd na patayin ito. Matapos noon ay tinawag na ni Lloyd ang kapatid. Habang naglalakad ay nagtanong si Julian kung saan naman sila pupunta. Sinabi ni Lloyd na pupunta sila sa administrator office para mag-request ng pagliban ni Julian sa klase. Kaya naman nagalit si Julian at sinabi na sinisira ni Lloyd ang buhay nito dahil ngayon ay mas lalo na itong bubulihin dahil sa nangyari, tapos gusto pa ni Lloyd na pahintuin sa pag-aaral si Julian. Sumagot ang ating bida at sinabi na ang lugar na ito ay hindi na magiging maganda sa pag-aaral. Dagdag pa nito, kailangan nilang gamitin ang chance na ito para makapagpahinga ang isip at maisaayos ang pangangatawan ni Julian. Sa Megantano Palace, sa kwarto ng mga royal guest, makikita na nag-uusap sina Javier at Julian. Dito ay sinasabi ni Javier na magtiwala lamang si Julian sa mga plano ni Lloyd dahil maaaring ito ay para sa ikabubuti nito. Habang si Julian naman ay hindi naniniwala sa sinasabi ni Javier. Kung kaya sinabi ni Javier kung ito ba ay hindi naniniwala sa kanya. Dahil doon ay natahimik si Julian. Matapos nito ay sinabi ni Javier na ang pagkakatalo ng oversized na lobster ay plano lahat ni Lloyd. Nakagawa din ito ng mga daan, nagdevelop din ito ng mga minahan at naging kaibigan ang mga ogre. Nabayaran na rin ito ang mahigit sa kalahati ng utang ng kanilang pamilya at yun ay dahil sa talino at galing ni Master Lloyd, kaya magtiwala ka rin sa kanya, sabi ni Javier. Dagdag pa nito na si Lloyd ay ang savior ng kanilang bayan. Naakma na sanang papasok sa silid ang ating bida. Pero dahil sa narinig ay di na muna ito tumuloy at nagyabang muna sa atin ng konti, habang patuloy na nakikinig sa usapan ng dalawa. Bagamat sinabi na ni Javier ang mga nagawa ni Lloyd ay hindi pa rin talaga makapaniwala si Julian, at tinawag pang basurang tao ang ating bida, kaya biglang nanlumo ang ating bida. Nagtanong si Julian kung ano sa palagay ni Javier kung talaga bang ang isang tao ay maaaring magbago ng ganun na lang. Pero sinabi ni Javier na hindi at napaka-imposible nun. At sinabi nito na maaaring may ibang tao na nagbabalat kayo lamang gamit ang katawan ni Lloyd. Kung kaya napatanong ulit si Julian kung ang ibig bang sabihin ni Javier ay may gumamit ng magic para kunin at gamitin ang katawan ni Lloyd. Na sinagot naman ni Javier na naiisip nito na posible nga mangyari iyon. Dahil may mga nababasa din itong theory patungkol sa ganitong pangyayari. Para sa kaluluwa na gustong pumasok sa katawan ng ibang tao ay mangangailangan nito ng malakas na mana. At sinabi rin nito na sinubukan nitong imbestigahan ang katawan ni Lloyd kung meron bang kakaibang mana ang dumadaloy dito. Kaya naitanong ni Julian kung may nakita ito. Habang ang ating bida naman ay nag-aabang sa isasagot ni Javier. Pero sinabi ni Javier na wala naman itong nakikita o nararamdaman na kakaibang mana sa katawan ni Lloyd, kaya naman dito ay makikitang tila nabunutan ng tinik sa dibdib ang ating bida. Sinabi ni Javier kay Julian na kalimutan na lang lahat ng sinabi nito dahil yun ay kanya lamang speculation. Habang ang ating bida naman ay nakatayo pa rin sa harap ng pinto at iniisip nito na imposible na hindi ni Javier nararamdaman ang presensya nito sa may pinto. At gusto lang din talaga iparinig ni Javier sa ating bida ang pagdududa nito sa kanya. Matapos nito ay sinabi ni Julian na ito ang unang beses na narinig niya ang utang ng kanilang pamilya. At sinabi na akala nito ay siya lang ang nahihirapan sa kanyang pag-aaral. Pero ang kapatid pala na si Lloyd ang gumagawa ng paraan para makapagbayad sa kanilang mga utang.
Dagdag pa nito na siya pala ang mas may komportable na pamumuhay kesa sa iba nitong pamilya. Kung kaya nakangiti nitong sinabi na marapat lang bigyan ng credit ang kapatid na tumutulong may salba ang kanilang bayan, at dahil dito ay tumaas ang approval rating ng ating bida mula kay Julian. Na ikinatuwa na naman ng ating bida. Kaya pumasok na ito sa silid. At sinabing handa na ang lahat. Tinanong ni Julian kung saan sila pupunta. Na sinagot naman ni Lloyd na sila ay ititrain ang katawan ni Julian. Ipinakita ni Lloyd kung ano ang kanilang gagawin. Unang step ay ang paggawa ng modern suspension bridge cable, na kung saan ang oil-based clay ay palalapadin nila na parang dough ng pizza at sa ibabaw naman ay lalagyan nila ng iba't ibang uri ng bato hanggang sa magmukha na itong pizza, at ipapakain ito kay Bangol. At ang sunod na step naman ay ang pagpapalabas ni Bangol ng mga metal wire, na pagsasama-samahin at i-roll naman ni Pudong para makabuo ng mga cable. Pagkatapos ay iniabot ni Lloyd ang kanyang gamit na shovel kay Julian at sinabi dito na ang task na ipapagawa niya rito ay ang magiging starting point ng kanilang buong construction project. Na kung saan kapag nagkamali sila dito ay masisira na lahat ng kanilang plano. Dagdag pa ni Lloyd na hindi lang ito para sa kanilang mga utang kundi para rin sa kinabukasan ni Julian at sa pag-aaral nito sa academy. Pero nagtanong si Julian kung bakit ang ganoong kaimportante na task ang ipapagawa sa kanya. Na sinagot naman ng ating bida, na importante na matalino at responsable ang taong dapat na in charge sa ganitong trabaho na katulad mo, sabi ni Lloyd. Na tila nagpaantig sa damdamin ni Julian. At dito ay iniisip ng ating bida na ang kanilang tulay na gagawin ay masyadong mahirap lalo na sa mundong ito dahil iba ang technology na ginagamit dito. At lalong hindi niya makakaya ito gawin mag-isa. Kaya naman napagpasyahan nito na humingi ng tulong sa expert sa paggamit ng technology sa mundong ito. Ngunit wala pa man itong sinasabi ay agad na itong tinanggihan ni Cordigas, ang Royal Dwarf Master Craftsman. Alam ng ating bida na sadyang matigas ang ulo nitong matandang duwende at hindi rin ito basta-basta kumikilos lalo na kung hindi galing sa reyna ang utos. Kung kaya ay may inihanda itong sandata para dito. At ipinakita nito ang kanyang blueprint na dala-dala para sa bagong tulay na gagawin. Pero walang pakialam ang duwende sa gawan ng ating bida kaya pinapaalis na niya ito. Ganun pa man ay nakita pa rin naman ng duwende ang kanyang blueprint. Pero dahan-dahan na itong itiniklap ni Lloyd at naglakad papalabas habang sinasabi na hahanap na lang ito ng ibang tutulong na gagawa para sa kanya. Pero tinawag ito ni Corgedes at sinabi na kapag hindi naging maayos ang paggawa sa tulay mula sa blueprint ng ating bida ay maaari itong mag-collapse at mamamatay lahat ng taong nandoon, sabi ni Corgedes, na kapag iyon naman ay nangyari, ay isisisi ni Lloyd sa kanya ang pagkamatay ng mga taong iyon dahil hindi si Corgedes ang gumawa ng tulay. Pinagbabantaan mo ba ako, tanong ni Corgedes, pero sumagot naman si Lloyd na hindi ito pagbabanta kundi ito ay isang pagsusumamo lamang sa iyo, Master, sabi ni Lloyd. Akala ko pinagbabantaan mo ako dahil sa itsura mo, sagot ni Corgedes, kung kaya dahil dito ay kinuha na nito ang blueprint ng ating bida para tignan. Dito ay mayabang na sinabi ni Corgedes na siya lamang ang nag-iisang kayang gawin ang ganitong tulay at kung sakaling sa iba ito ipapagawa ni Lloyd ay maaari lang mailagay sa panganib ang buhay nito. Kung kaya nga ako humihingi ng tulong sa iyo, sabi ni Lloyd. Kaya dito ay pumayag si Corgedes na gawin nila iyon. Matapos nito ay makikitang abala ang lahat sa kanilang kanya-kanyang trabaho. Si Julian na nagbubungkal ng lupa sa Royal Workshop na kung saan gumagawa sila ng mga trusses. Si Lloyd at Javier naman naabala sa paggawa ng kanilang suspension tower. Nang biglang may mga maharlika na pinipigilan sila at sinasabi nito na niloloko lang ang reyna at gusto lang nila magnakaw sa Royal Treasury. Na ipinagtaka naman ng ating bida. Matapos nito ay nagpunta agad ang kumag na maharlika para magsumbong sa reyna. At dito ay sinabi nila na mayroon na silang tulay na kung saan 30 years na itong nakatayo. At sinabi rin nito na si Lloyd ay balak pa magtayo ng ibang tulay kung saan ang habol lang nito ay ang salapi sa kanilang royal funds. At hiniling ng mga ito na parusahan si Lloyd dahil sa panloloko na ginagawa sa reyna. At dito muna natin puputulin ang video na ito. Kung nagustuhan mo at nais mong sundan lahat ng upload sa page na ito ay pakipindot lang ng subscribe button dyan sa ibaba. Pati na rin ang bell button para isa ka sa agad na mano-notify once may bago tayong upload.
Maraming salamat.